Ayun, medyo inabutan ako ng gabi dito. So, ngayong gabi kasi ang dating ni Mrs. galing sa bakasyon. So, kailangan ko siyang sunduin. So, nagkamali pa ako ng pasok doon sa arrival. Ang sabi daw ay sa departure daw ako, kaya nag-take 2 pa ako uli. So, umakyat ako sa departure area sa taas. So, super nakarating naman ako doon sa taas. At grabe, nagantay ako almost 2 oras dahil delay na naman ang flight ni Mrs. Kaya antabay na lang ako habang nagmuni-muni doon sa paligid-ligid ng airport. So, ini-enjoy ko na lang yung oras habang inaantay ko si Mrs. Then at sa wakas, nakita ko na ang aking pinakamahal na asawa. So, kumusta ang Davao? Sabi ko kako, sabi niya okay naman, enjoy ang lahat. So, yun na nga, pinagsuot ko agad siya ng helmet. Kaya sabi ko, karangkada na tayo. Kasi anong oras na, magmadaling araw na, almost kating gabi na. So yun nga, pagdating namin sa bahay, sumalubong agad yung mga anak namin dahil inaantay pala siya. So yun nga, sa sobrang saya ng mga anak ko, nakalimutan nila yung mama nila. O hindi, nag-aalukay na doon sa kanyang mga daladalain. Iniwan na yung bata doon sa higaan. Bahala na kanya dyan at kami talukay-alukay kami doon kung anong gusto namin. Kaya inayaan ko na lang at yun naman ang maging kasiyahan nila. Yung mga pwede nilang makain. No? Inayaan na lang namin ni Mrs. at ininit na nga yung ulam dahil nagugutom na nga kami. So yun na nga, ang baby namin ay panapay laro-laro na lang. Wala namang magawa kasi kaligayahin ng mga bata yan. At miss na rin nila ang kanilang mama. So, kain na sila. Siyempre, hindi ko rin pwedeng pabayaan yung kaligayahan ko. Eto yun, no? Kita nyo yun, guys? Bumubula-bula pa. So, talaga namang mag-i-enjoy sila at mag-i-enjoy din ako. So, paano ba yan, guys? Dito lang muna. At magtatagay na naman tayo uli. No? Hanggang sa muli, guys. Paalam. At titirahin ko na tong namumulang bote na ito habang bumubula-bula. Okay? Paalam!